Patuloy na binabaha ang ilang bahagi ng bansa dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Sa tingin ng DPWH, nakikita na nito ang epekto ng ilang flood control interventions. Gayunman, aminado ang kagawaran na hindi agad masosolusyonan ang problema sa baha. Isa sa mga binigyang pansin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang San Juan River na umapaw matapos ang malakas na ulan noong Lunes. Anya, 4 hanggang 6 na oras lang bumaba ang tubig sa ilang bahagi. Mas mabilis kumpara sa dating umaabot sa 18 hanggang 24 hours na paghupa ng baha. Plano rin ng DPWH na magtayo ng detention basins upstream kabilang ang tinitingnang lugar sa barangay Kaingin Bukid kung saan sasaluhin muna ang sobrang tubig bago ito dumaloy sa San Juan River. Sa Espanya Boulevard, nakatakdang simulan sa September ang Cross Drainage Project na layong magpadaloy ng tubig papunta sa mga estero at sa huli ay sa Pasig River. Clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabayin din yan kasi habang patuloy ang pag-ulan, sinabi ng Pag-asa na inaasahan pa rin ang rainfall episodes sa natitirang mga araw ng linggo. Dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung sa ngayon wala pong epekto. Sa tala ng DSWD, lumobo na sa 4,516 barangays ang apektado ng walang tigil na pag-ulan, kasama ang mahigit 1.5 million families. Sa relief operations, mahigit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi ng DSWD. 461 evacuation centers ang bukas ngayon, habang halos 2,000 ang napinsalang kabahayan. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide, ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Sinabi rin ni Gatchalian na pinag-uusapan na sa NDRRMC ang pagtigil sa paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation centers dahil nakakaapekto ito sa pag-aaral ng mga estudyante. I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDREAM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan. Ipinaliwanag ng MMDA kung bakit mabilis binabaha ang Metro Manila sa gitna ng matinding ulan, habang pinag-aaralan din ito ang pag-livestream ng mga binabahang kalsada para mas maagang makaiwas ang mga motorista. Pero wisyo ang sumalubong sa mga motorista at commuter na patungong Metro Manila noong Lunes dahil sa katakot-takot na baha sa ilang parte ng rehiyon. Ayon sa MMDA, na-overwhelm ang drainage system ng Metro Manila dahil sa lakas at bilis ng buhos ng ulan noong Lunes. May limitasyon raw ang kayang tanggaping tubig ng drainage system, kaya mabilis tumaas ang baha nang sabay-sabay bumuhos ang malakas na ulan sa iba't ibang lugar. Yung ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. And nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. Dahil dito, pinag-aaralan ng MMDA ang pag-livestream ng mga critical intersections at flood-prone roads sa Metro Manila tuwing may matinding pag-ulan. Layo nito na makita ng mga motorista ang actual situation sa kalsada in real time para makapagplano sila ng mas maayos na ruta at maiwasan ang mga binabahang lugar. Nagpaalala naman ang MMDA sa paggamit ng 136 hotline matapos itong ma-flood ng inquiries tungkol sa number coding. Para sa number coding at traffic advisories, pinayuhan ng mga motorista na i-check na lang ang official MMDA social media pages para sa real-time updates. Sinuspende ng Ombudsman ang 2 top officials ng Department of Transportation.
na namuno sa Land Transportation Office o LTO. Habang paglalagi abroad ni na Senador Loren Legarda at Representative Leandro Liviste, kahina-hinala na raw ayon din sa Office of the Ombudsman. Ipinagutos ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension kina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of the Transportation Cooperatives Chairperson Chofel Oguadis III. Kaugnay ng patuloy na paggamit ng lumang LTO Information Technology System na pinapatakbo ng Stradcom at nagresulta umano sa karagdagang 13.3 billion pesos na computer fees. 6 na buwan o hanggang sa matapos ang administrative case laban sa kanila ang ipinataw na suspensyon sa 2 transport officials na pawang dating namuno sa Land Transportation Office o LTO. Sa kautosang may petsang August 17, sinabi ng Ombudsman na may sapat na batayan para sa kanilang preventive suspension dahil sa matibay umanong ebidensya kaugnay ng mga kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ipinakita ng patuloy na paggamit ni Guadis at Mendoza sa lumang LTO IT system ang pagbabaliwala sa mga umiiral na pulisiya at naunang direktiba na ilipat ang operasyon ng LTO sa Land Transportation Management System o LTMS. The Ombudsman found sufficient grounds for their preventive suspension, citing strong evidence showing their guilt. According to the order, the continued parallel use of the old system resulted in the continued collection of computer fees from the public. Noong 2021, naglabas ang LTO ng Certificate of Project Completion and Final Acceptance para sa LTMS. Ayon sa Ombudsman, noong termino ni Guadis bilang LTO Chief 2022, itinulak umano nito ang patuloy na paggamit ng lumang LTO IT system at pinaboran ang Stradcom. Noong 2023 naman, habang LTO Chief si Mendoza, naglabas umano siya ng ilang memorandum para buhayin ang paggamit ng lumang LTO IT system. Sa opisyal na pahayag ngayon ng Department of Transportation, iginagalang at ipapatupad nila ang preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman laban sa 2 opisyal. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na makikipagtulungan ang DOTR sa Ombudsman at pananatilihin ang accountability, transparency at due process sa pagpapatupad ng mandato ng kagawaran. Tiniyak naman ng DOTR na mananatiling fully operational ang LTFRB at OTC. Sa panig naman ni Mendoza, sinabi nitong hindi pa niya natatanggap ang kopya ng preventive suspension order. Anya, gagamitin niya ang tamang forum upang ilahad ang kanyang mga legal na argumento kaugnay ng kanyang mga naging aksyon bilang dating LTO chief. Samantala, kahina-hinala para sa Office of the Ombudsman ang paulit-ulit na extension ng medical leave ni Senador Loren Legarda habang nahaharap siya at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Liviste sa mga reklamong plunder at graft. Maaari raw humihingi na ng asylum ang mga ito sa France. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasa ikatlo o ikaapat na extension na umano ng Travel Authority si Legarda para sa medical reasons. Una nag-file ng medical leave ang senador noong August 3 at humiling ng extension hanggang August 19. Nalaman din ng Ombudsman na humingi si Representative Liviste ng 2 buwang Travel Authority mula July 26 hanggang Setyembre 24 para bumiyahe sa ilang bansa. Gayunman, nakita siyang nasa bansa noong July 27 nang dumalo siya sa SONA ni Pangulong Marcos. Sa panig naman ni Senador Loren Legarda, mariin niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya at iginiit na lihitimo ang kanyang medical leave sa Senado. Ani ng senador, nagsilbi siya sa bansa ng may dedikasyon at integridad sa loob ng mahigit 3 dekada at hindi niya hahayaang masira ang kanyang record dahil sa anya'y walang basihang mga akusasyon. Alinsunod daw sa mga patakaran ng Senado ang kanyang pag-file ng medical leave at wala siyang ginawang anumang paglabag. Hinimok din ni Legarda ang publiko na maging mapanuri sa mga aligasyon. Nahaharap sina Senador Legarda, Representative Liviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi sa preliminary investigation ng Ombudsman kaugnay ng aligasyong plunder at graft sa mga transaksyon sa solar energy. Susunod, motibo sa pamamaril ng grade 10 students sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, patuloy na inaalam ng pulisya. Masusing investigasyon, ipinag-utos na ng Pangulo.
At behind the scenes sa ilang mga eksena sa Sigabo, silipin. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to.